May gabi sa tanan. Welcome sa ato ang Saturday service live. Sa tanan nga nakakita karon sa ato ang evening service, may gabi sa online, and even sa tanan namo nga mga membro sa church, may gabi sa tanan. Before we start, shall we pause for a while for prayer? Lord Jesus, thank you Lord for this evening sa amo ang Saturday service, Lord God. Thank you Lord God na ikaw Ginoo makiguban ka namo. Salamat Ginoo Lord God na ikaw Ginoo Lord God magapasabot sa matag usa ka namo ang imuhang pulong Ginoo Lord God, pinaagi sa imuhang pulong Ginoo Lord God, ang tanan Ginoo Lord God na makadungog Ginoo Lord God, mabag-o, masanagan ilang huna Ginoo, tungod nga ang imuhang balaang espiritu Ginoo maoy magapang istorya kanamo Ginoo Lord God karong kagabi una. Thank you Lord God, in Jesus mighty name we commit to you everything. Amen and amen. May gabi sa tanan nato nga mga nagpaminaw sa kahanginan. Salamat kaayo nga naamo dinha nakig-uban ug nakigduyog ug naminaw kanamo karong kagabi una. Bag-o kita musugod adto usa kita sa ato ang church declaration. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sa makausap pa, church, tuuhing nga matinuod kining ato ang church declaration sa imuhang kinabuhi. Samtang ato kining declare, especially sa ato ang pagsimba di ka matag Domingo o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, sa ato ang pagsulti ni ani, adunay dakong kahimuan sa matag usa nato ka kinabuhi. And salamat kaayo church sa inyong pagpaminaw, sa inyong panahon nga naamo dinha aron duyugan kami sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, ang topic na akong pagadadon karong kagabi una, mao ang Beatitudes. Siguro, dili na bag-o sa inyo inyo na kining nabasahan sa Bible na makita din sa Matthew chapter 5, verse 1 to 10. The Beatitudes sa King James Version na Bible. And seeing the multitude, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall be inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall be obtain mercy. Blessed are the poor in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice
and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Shall we bow down our head and shall we pray to God? Father God, Lord, thank you for this evening, O Lord God. Let your word, O Lord God, remind us once again, O Lord God, that we are blessed. Thank you, Lord God. You are the God who bless us so much, Father. And thank you, Lord, for your healing. And thank you, Lord God, for your word this evening. Bless each and every one of us, especially, Ginoo, Lord God, katong mga naminaw sa imuhang pulong, Ginoo. In Jesus' mighty name, amen and amen. Now, the topic na ato ang pagkahisgutan is the Beatitudes. First, mga igsuon, ang Beatitudes, kung mo sulti ta og Beatitudes, the Beatitudes are a series or statement from the Bible that describes the ideal heart of a person who is true citizens of God's kingdom. A humble spirit, a humble person. All of the 8 Beatitudes starts with the word blessed. When we say blessed means, it comes from the Greek word means makarios, often translated in the English happy, that is blessed. So, when you are blessed, you are happy, no? Pero church, the truth is, he who obtained the favor of God is a happy man. So kung kinsa katong mga tao nga nakadawat og pabor gikan sa Ginoo is the true person who is happy. Kay nganuman, ang pabor sa Ginoo anaa kanimo kanunay. Mao nga ikaw nga gisangulan sa mga panalangin sa Ginoo, nga naka-experience sa mga panalangin sa Ginoo, malipayo ng imuhang kinabuhi. Tungod nga ang panalangin sa Ginoo anaa kanimo kanunay. Mao gani nga giingon pud gani dinha sa pulong sa Ginoo, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kung ikaw nga matinumanon sa pulong sa Ginoo ug matinumanon nganha sa Ginoo, malipayo ng imuhang kinabuhi ug mao ni siya ang gitawag nga blessed, means happy. So ang blessed is makarios, no? Means happy life. Number 1, gisulti dinha is sa Beatitudes, to be poor in spirit. No? Number 1, blessed are poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. To be poor in spirit is recognizing that everything good in our lives and nature comes from God. So ang tanan nga naa sa ato ang kinabuhi, ikaw nga poor in spirit, dili ka magdepende sa imuhang kusog. Kung dili, ang tanan nimong ginalihok nakadepende dinha sa Ginoo. Ug imong ma-realize sa imuhang kaugalingon that without the help of God, dili jud nimo mabuhat ang tanan. Wala jud kay pwedeng buhaton kung dili katabangan sa Ginoo. So ang imuha lang jud is to recognize always that God is your strength. That the Spirit of God mo impart yun sa imuha perminti para matagaan ka og kusog sa matag adlaw na tanan. So without recognizing the Spirit of God, wala jud ka. Mo nang poor, no? Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of God. Kay nganong there is the kingdom of God, kay ngano man imuha mang gina-recognize perminti ang kingdom sa Ginoo. Na imong gi-recognize sa imong kinabuhi na kung wala ang tabang sa Ginoo, wa jud kay mabuhat. Meaning, poor in spirit is those who are humble,
poor in spirit is those who are dependent to God, completely dependent to God, nothing to do without the help of God. So sa gagmayng butang, malipay siya kay na-realize niya sa iyahang kinabuhi na katong iyang mga gibuhat na gagmayng butang, kato gikan to sa iyaha sa Ginoo. Na gitabangan siya sa Ginoo. Second is, sa Matthew chapter 5 verse 4, gisulti is, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Mourn means over their sins and repent. Nagmourn ka not sa mga earthly na mga butang, no, kundi nagmourn ka, no, nagmourn ka nga dili ka gusto na makahatag sa Ginoo og kanang kaguol, no, dili ka gusto na mubuhat og sala. Ginalikayan nimo ang pagbuhat og sala, no, maguol ka kung naa kay gibuhat nga dili maayo, ug mo repent kadayon. Mao na siya, blessed are you who those who mourn, for they shall be comforted. So kung maghilak ka dinha sa Ginoo, God will comfort you. Bugat ra ba ni ang ato ang pagbati kung kita na adunay sala nga nabuhat? Mao nga kung mo repent ka diha o mangayo kag pasaylos sa Ginoo sa mga butang nga imuhang nabuhat nga dili maayo. Nisulti ang pulong sa Ginoo sa 1 John 1:9. Confess your sins to God, and He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. So katong mga kabug-aton nga imuhang nabati sa sulod tungod sa sala nga imuhang gibitbit, tungod sa sala nga imuhang nabuhat, kato i-cleanse to siya sa Ginoo, hinluan to siya sa Ginoo sa time nga mo confess ka sa Ginoo nga aduna kay sala nga nabuhat. Mo na blessed are you, no, na nangayo og pasaylo sa Ginoo, kay nga naman you will be comforted by God. Sige lang anak, gipasaylo ta ka, no. Ang Ginoo nato andam gayud sa pagpasaylo ka nato, bisag unsa pay ato ang nabuhat, bisag unsa pay atong sala, ang Ginoo andam kanunay mo hatag sa iyahang kapasayloan nga ri kanato. So giingon pa dinha sa Jeremiah 33:3, "Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things which you do not know not." So sa oras na kita mo tawag dinha sa Ginoo, sa oras na kita mo duol dinha sa Ginoo, ang Ginoo dili jud magduwa-duwa sa pagpasaylo kanato og sa pagtubag sa ato ang mga tawag nga naha kaniya. So ang Ginoo, mga igsuon, naghulat lang perminti sa atoa. Gusto niya nga mutawag ta sa iyaha. Unsa man ang imuhang kahimtang sa kinabuhi karon, nalipay ka man, naguol ka man, unsa man ang imuhang estado karon, gusto sa Ginoo nga mutawag ta sa iyaha. Call unto God, call unto me. Nasayod naman ang Ginoo nga aduna tay mga suliran sa kinabuhi, but God, no, wants us to call Him. Aron ang Ginoo dili yan magduha-duha sa pagtabang nga di kanato. Next, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. To be meek is to be gentle and humble, lowly, meek are gentle. No, so kuan ka dili ka dali masuko, no? Gentle ang imuhang kung pangutan-on ka, gentle ka motubag, dili ka haras, dili ka pa balang musulti, kung dili gentle ang imuhang pagsulti, no, humble ka og lowly in heart, na aduna kay self-control,
and obedience, no, sa pulong sa Ginoo. Meekness is in heart is putting aside your own desire. Matag usa sa atoa, aduna jud tay desire na gusto natong buhaton. Pero in na meekness na ginaistorya dinhi sa Beatitude, the meekness in heart, dili nimo ginapatigbabaw ang imuhang gustong buhaton. Kung dili ang imuhang gipatigbabaw kung unsay gusto sa Ginoo sa imuhang kinabuhi ug mauto siya ang imuhang buhaton. But to seek and follow God, atong pangitaon ang righteousness sa Ginoo ug atong sundon kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. The people who is gentle, not easily get angry, mauni silang mga meek na mga tao. Gentle in heart, humble in heart, and lowly in heart. So mauna siya ang meekness. Ug mauna ang gusto sa Ginoo nga maging attitude nato. Next, sa verse 6, Blessed are those who are hungry and thirst for righteousness, for they shall be filled. So, tanan, halos yun, tanang tao, no? Naamang yun tay pamatasan na gusto nato maging righteous, gusto nato maging matarong, gusto nato magkinabuhi na ayon sa kabubuton sa Ginoo. Ug pasalamat jud ta sa Ginoo kung kana ang atong bation, no, na uhaw ta sa pagkamatarong sa Ginoo. Kay ang sulti sa pulong sa Ginoo na kung kita uhaw sa pagkamatarong, they shall be filled. Punon ikaw ug maka-eksperyensya ikaw sa pagkamatarong sa Ginoo. Punon ikaw sa Ginoo. No? But the fruit of the Spirit, according sa Galatians 5, chapter 5, verse 22 to 23, nag-ingon pa din ha, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So, maujud ni kanang personalidad sa Ginoo, no? Humble, lovely, na kuan kanang mapainulobon ug maupod ni gusto sa Ginoo na maging batasan pod natong mga anak niya. So, according sa Amplified Version sa Bible, ang ginatawag dinha na blessed is joyful, happy, nourished by God, goodness. So kung ikaw naka-experience sa goodness sa Ginoo sa imong kinabuhi, you are happy. You are joyful, no? And peaceful imong kinabuhi because you know nagipangga ka sa Ginoo. Ug tungod peaceful imong kinabuhi kay nganuman nakahibalo ka na adunay Dios nga nagasulbad sa tanan nimong mga problema. O kung aduna man kay mga panginahanglan, nakahibalo ka nga adunay Dios nga mutabang sa imuha. Who are hunger and thirst for righteousness. Kitang mga anak sa Ginoo must be hunger for God, for the love of God, must be hunger sa presensya sa Ginoo, must be hunger sa pulong sa Ginoo, and most especially must be hunger and thirst sa righteousness sa Ginoo. Those who are actively seek God's righteousness, for they shall be completely satisfied by God.
So kinahanglan kitang mga anak sa Ginoo maging hunger and thirst sa pagkamatarong sa Ginoo, because God will complete us, will satisfy us if we are hungry. If you are hungry for the Word of God, then the Lord will guide us, no, in truth, sa iyahang pulong. If we are hunger for the love of God, then the Lord will fill us with His love. No? Ang Ginoo dili jud mo biya sa atoa. He will never leave us nor forsake us. Giingon pa din sa Jeremiah 29:13, "If you seek me, you will find me when you seek me with all your heart." So pangitaon nato ang pagkamatarong sa Ginoo. Pangitaon nato ang pulong sa Ginoo, no? Katungod kung mubasa kitag pulong sa Ginoo, dinha nato maila-ila ang Ginoo kung unsa siya ka meek in heart, kung unsa siya ka slow in anger, o kung unsa siya motagbo sa tanan natong panginahanglan. It's the promise of God, no, sa atoang mga anak niya, the people of God, kita nga mga anak sa Ginoo, maoy iyang gipramisan sa iyahang pulong. The next atong mabasa dinha sa Proverbs chapter 8 verse 17. "I love them that loves me," ingon niya, "and those that seek me early shall find me. Those who are diligently seek the Lord shall find the Lord." So walay tao nga nangita sa Ginoo nga wala nakakaplag sa Ginoo. Walay tao nanginahanglan sa Ginoo nga wala gitagbo sa Ginoo. Walay tao nga nangayo sa Ginoo with all thy heart nga wala gitagaan sa Ginoo. Ingon ana pagkamaayo sa ato ang Dios nga gialagaran igsuon. And I want you to know, asa man ka karon, unsa man ang imuhang kahimtang karon, tuol sa Ginoo igsuon. Kay siya naghulat sa imuha, ug siya andam nga mutabang ug mutagbo sa tanan nimong panginahanglan. Dili jud ka pasagdan sa Ginoo. Nakakita si Lord kung unsa imuhang panginahanglan karon. Nasayod siya kung unsa ang imuhang kahimtang karon. Ug gusto niya nga muduol ka nganha kaniya, kay siya andam nga mutabang kanimo. Next, sa verse 7, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Ang mercy is the act of showing compassion to those who are suffering. Morning mercy igsuon kanang makakita ta nga adunay tawo nga ni antos, makakita ta nga adunay tawo nga nga hanglan atong tabangan. Maluoy ta didto sa tawo. Kabalo ba mo nga that is the exact attitude of our Lord Jesus Christ. Tungod sa oras nga kita nang hinahanglan sa iyaha, He show us mercy. Gitabangan ta niya, wa ta gitan-aw sa Ginoo, kung dili ang iyang kamot andam perminti sa pagtabang sa atoa, paghatag kung unsang ato ang gikinahanglan. So that is mercy. Ang pinaka-perfect na example sa mercy, maugyod ang ato ang Ginoong Hesukristo. For example, God showed mercy on us when He sent His Son, Jesus Christ, to die on a cross for our sins. Sa oras mga igsuon na nagkinahanglan ta sa Ginoo, sa oras igsuon na kita nakasala, sa oras igsuon na kita nagkasakit, wala tay madaganan, wala tay maduulan, walay moayo sa atoa atong mga sakit incurable, ang atoang sala daghan, sa oras nga nanginahanglan ta nagduol ta sa Ginoo, wa gid ta gitalikdan sa Ginoo, but He show mercy on us.
Wala siya ingon nga, kay nakasala ka, okay na lang, kay ako Diyos ko, unya ikaw nakasala ka, dili. Ang amahan na to nga naa sa langit, He gave His Son for you and for me to ransom us for our sin. Ingon ana ang tinuod na mercy, ang pagtabang sa imuha, ang pag-rescue sa imuha sa panahon nga nagkinahanglan ka og tabang, naa ang Ginoo. Nag-show siya, nagpakita siya sa iyahang mercy dinhi sa atoa. Ang pinakaimportante lang yun sa amahan, ikaw. Ang pinakaimportante sa Ginoo is ikaw. Nga sa oras nga nagkinahanglan ka sa iyaha, wala siya nagduha-duha sa pagtabang sa imuha. Ang gusto niya na mahilangit ka, ang gusto niya nga masalbar ka, ang gusto niya nga matagaan ka sa tanan nimong panginahanglan. Ingon ana nga to ang Ginoong Hesukristo. Ingon ana kadako ang iyahang gugma nga rika nato. Mao manggani nga iyang gihatag ang iyahang bugtong na anak, because he don't want us that anyone should perish, but everyone should come into repentance. So the best yun ang gugma sa Ginoo sa matag usa kanato, no? And to died for us while we are yet sinners. God loved us and died for us. That is mercy. It's pity, kaluoy, compassion, kindness towards people na murag dili na dapat higugmaon, di na dapat palanggaon, pero nakita sa Ginoo nga bisag dili ka dapat higugmaon, gikuha kaniya, gihigugma kaniya aron ikaw nga iyang gihigugma maluwas, mudawat kaniya, makakita sa iyahang gugma nga iyang gihatag nga naha kanimo. Og sa verse 8, next na blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mga igsuon, makaingon ang uban na wala pa may nakakita sa Ginoo. Oo, ma-feel nimo ang Ginoo, mo worship ka sa iyaha, mabati nimo ang iyahang gugma, pero ang uban nakakita na ka sa Ginoo, wala pa gyud sila nakakita sa Ginoo. Pero gisulti diri sa Beatitudes, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kailangan di ato ang heart. Kailangan di igsuon nga pure ang ato ang heart. Kailangan na hinlo ang ato ang kasing-kasing. Pure in heart signifies a sincere and devoted love for God, are considered blessed or happy, no? Kailangan di ay na devoted o sincere ang ato ang kasing-kasing dina sa Ginoo because of their purity in heart. Kailangan pure ang ato ang kasing-kasing. Gisulti pa din sa Psalms chapter 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear us. So, kung nagtago taog sala sa ato ang kasing-kasing, dili ta paminawan sa Ginoo. Mauna, kailangan ato yung hinluan ng atong kasing-kasing na wala tay gitago ng mga sala atubangan sa Ginoo. Kay nga naman, dinha nato makita ang Ginoo, dinha nato mabati ang Ginoo, dinha nato makita ang iyahang pakiguban kanato.
kung pure ang ato ang kasing-kasing. Kana bang tinud-anay ang atong pagpangalagad, tinud-anay ang atong pag-ampo sa iyaha, tinud-anay ang ato ang pagkanta nganha sa Ginoo. Ang Ginoo ato yung mabati igsuon. So we must ask forgiveness to God always na, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Hinlui ko Ginoo. No? Kaya ang Ginoo mo hinlo gyud og mutabang gyud sa atoa. Igsuon kung muduol ta sa Ginoo, di gyud magduwa-duwa ang Ginoo, tabangan gyud ta sa Ginoo. Ingon ana ka maayo ang Dios na atong gialagaran igsuon. Giingon pa sa chapter 5 verse 9, Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. If you want to be called sons of God, then naana na sa ato ang pagkatao that as a children of God, we are a peacemaker person. Into a world of violence, people had hatred with each other, full of pride and sins. But the sons of God, that is the peacemaker, they are calm. Kalma gid na ang mga anak sa Ginoo, kay nganuman nakahibalo sila nga sa tanan aning luyo aning tanan anaa ang Ginoo nga motabang kanila. So maghatag-tag kakalma, no, ngadto sa ato ang mga kaigsuonan nga nagkagubot. So ang uban magpatawag sa atoa, ang uban moingon tawagi sa ingon ana be ngano nagkagubot mi ngano na. Kung naa ka, makabati sila kakalma, makabati sila kalipay sa ilahang kinabuhi. Because as a son of God, carry nimo ang attitude sa Ginoo. Carry nimo ang presence sa Ginoo. Carry nimo ang love sa Ginoo nga naa sa imong kasing-kasing. It's a normal attitude as children of God, as a son of God. It's a normal attitude that you are a peacemaker. Og butang pa dinha sa Matthew chapter 5 verse 10, na nata sa verse 10 mga igsuon. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Mga igsuon, this is truly a real character of our Lord Jesus Christ, no? He is persecuted by the whole world. Persecuted siya for, wala man siya gibuhat. Matarong man ato ang Ginoo, but yet it seems the whole world judge him. He is blessed. Kaya nga naman mga igsuon, truly the character of our Lord Jesus Christ, persecuted character for our sins, even he has no sins. He became righteous and obedience even to the death on the cross. Iya yun ang giatubang tanan. Na pag-persecute sa iyaha, yan ang giatubang tanan. Jesus is the best example sa ato ang kinabuhi. No? Na kay bisan pa sa gibuhat sa iyaha, bisan pa man sa tanan-tanan, nag-persecute siya, giantos niya ang tanan tungod sa iyahang dakong gugma ngari kanato. Giingon pa din na sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Tanan nga moduol sa Ginoo igsuon. Tanan nga mo
mutawag sa iyahang ngalan, dili jud mapaulawan ug dili jud niya pasagdan. Ingon ana ka maayo ang ang buhi nga Dios. Ingon ana atiman sa atuang Dios nga gialagaran igsuon. So ingon ana pod ang gisulti diri sa Beatitudes. And then sa verse 11, blessed are you when they revile and persecute you in say all kinds of evil against you, falsely for my sake. Basta walang nimo gibuhat, unya sulti-sultian kanila og dili maayo, wa man nimo kuan, daghan man jud nagpasag nila ang tao, daghan man jud nang makita ang tao. Pero wala man nimo gibuhat, pero daapas gyapon sila masulti sa imuha. Unsa giingon sa verse 12, rejoice and be exceedingly glad. So magmalipayon kita ug magkalipay kita, exceedingly glad, for great is your reward in heaven. So aduna di ay kitay mga reward, mga igsuon. For so they persecuted and prophets who were before you. So kung if you are persecuted, unya wala man lang nimo gibuhat ang mga butang, pero gi-persecute gihapon ka, wala man lang ka nagpakasala, nagpakatarong man lang ka, rejoice. Because the kingdom of heaven is in you. Mga igsuon, mauni ang 8 kabuok na mga blessed and blessed. Ibig sabihin, ang blessed, unsa ganitong sulti sa blessed, igsuon, be happy. No? So happy lang ta sa kanunay, malipayon ang mga anak sa Ginoo, kay nganuman ang Dios nga atong ginaalagaran nagatagbo sa tanan natong panginahanglan. Ang Dios nga buhi nga atong gialagaran nagapasaylo kanunay sa atong mga sala. Ang Dios nga atong gialagaran nagatubag sa atong mga pag-ampo. O ang Dios nga atong ginaalagaran, maoy nagaayo sa tanan natong mga balatian. O ang Dios nga atong gialagaran, maoy nagatagbo sa tanan natong panginahanglan o nagahatag kanato sa atong mga panginahanglan sa tanang adlaw. So, kung ikaw na asa kamot sa Ginoo, so unsa pa man nato ang ika-worry? Wala na tayo ika-worry, kay nga naman nakahibaluta kung kinsa ang Dios nga atong gialagaran. So, that's all for tonight, and thank you mga igsuon sa inyong pagpaminaw sa ato ang pulong karon. Shall we bow down our head and shall we pray to God? Lord, thank you kaayo Ginoo Lord God sa imong pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi, ug salamat Ginoo Lord God sa mga tawo nga naminaw karon sa imong pulong, ug salamat Ginoo Lord God nga ikaw Ginoo Lord maoy mabayaw sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo Lord. Thank you sa kaayo in Jesus name. Amen ug amen. Ug karon mga igsuon, shall we go for our communion? If you have elements in your home, sa mga panimalay, so pwede mo magauban sa atua for our communion this evening. So kabalo mo mga igsuon, kaning communion mo ni siya ang powerful na ginabuhat sa usa ka Kristohanon ug tinuod ra pa jud ni na ang nasulti diri sa pulong sa Ginoo. Pero una, ampo sa kita Ginoo, among sa ulogon karong kagabi una ang balaang panihapon Ginoo. Salamat sa imuha Ginoo na ikaw Ginoo Lord naghatag sa imuhang kaugalingon aron Ginoo Lord God sa pasayloan sa among mga sala. Salamat Ginoong Dios. Mauni amo ang pagabuhaton karong kagabi una. Tungod kanimo Ginoo, aduna kami kapasayloan sa among mga sala. In Jesus name, amen. So atong
Basahon diri sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, he took the bread, and when he has given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Shall we bow down our head and close our eyes? Lord, thank you, Father God, for your body, Lord God, that was being bruised para sa amo ang Ginoo. Ang imuhang lawas maoy ni dawat, Ginoo Lord God, sa tanang kasakit, Ginoo Lord God. Tanang mga pagbunal, tanan Ginoong samad, Ginoo Lord God, imong naangkon, Ginoo. Kami unta, Ginoo, ako unta, Ginoo Lord God. Ang bunal-bunalan, ako untang lawas, Ginoo, apan, Ginoo. You take all ang among part, Ginoo, imong gikuha, Ginoo Lord God, tungod sa imong gugma nga ri kanamo, Ginoo. Thank you, Lord God. Thank you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Shall we eat the bread? In the same manner, he took the cup after supper, saying, This is the cup of my blood, the new covenant. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For often as you eat the bread and drink of the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Lord Jesus, thank you for the cup. Thank you for the blood, O Lord God, that was shed on the cross of Calvary, Lord God, para sa kapasayloan sa amo ang sala, Ginoo. Para, Ginoo Lord God, sa kahinluan, Ginoo Lord God, sa amo ang kalag ug espiritu, Ginoo. Thank you, Lord God, na ikaw, Ginoo Lord God, hatag sa imuhang lawas, Ginoo Lord God. Miagas ang dugo, Ginoo Lord, sa imuhang lawas, Ginoo Lord God. And you said in your word, for when there is no shedding of blood, there is no forgiveness of sins. And thank you for the forgiveness of our sins, O Lord God, through this blood, O Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Bisan pa man, Ginoo Lord God, sa among mga sakit, Ginoo Lord God, every single cell in our body, O Lord God, is made it well, O Lord God. Thank you, Jesus. May this cup of your blood, O Lord God, cleanse us from head to toes, O Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Shall we drink the cup? Lord God, salamat Ginoo ni ining kagabiuna, Ginoong Dios. Salamat sa imuhang pulong nga among nadunggan, Ginoo. Salamat, Ginoo Lord God, sa mga naminaw, Ginoong Dios, na ikaw, Ginoo Lord God, uban ka namong tanan, Ginoo Lord God. Bisan pa man sa pulong nga among nadunggan karong kagabiuna, salamat, Ginoo Lord, na ikaw, Ginoo Lord God, gusto nimo, Ginoo Lord, na kami magmadinaugon sa matag usa namo ka kinabuhi, Ginoo. And we thank you and we magnify your name this evening. In Jesus' mighty name, amen and amen. Mga igsuon, salamat sa inyong pagduyog kanamo sa ato ang Saturday evening service. Ug salamat mga igsuon sa inyong pagpaminaw. Ako kamong giimbitaran ugmang adlaw, Domingo,
Sunday service nato mag-start at exactly 9:30 a.m. So sa New Covenant in Christ, mga igsoon, uban kita sa pagdayeg sa ato ang buhi nga Dios ugmang adlaw. Salamat kaayo sa inyong pag-uban kanako sa kahanginan. To God be the glory. God bless you. Bye. Good night.